I want my life to be a light for those around me. I want my life to be that roadmap that says hope. I want my life to be a beacon on life's raging sea. I want the world to see Jesus when they look at me. When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see? And when I spoke, did my words contain your wisdom, Lord? And when I prayed, did my prayers contain your love? And did my life reflect the glory of your Spirit, Lord? And did I show the ones around me they were loved? When the world looks at me, do they see Jesus? When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at me, what will they see? When the world looks at you, do they see Jesus? When the world looks at you, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? When the world looks at you, what will they see? Do they see hope? Do they see love? Do they see charity? And when the world looks at you, oh, when the world looks at me, what will they see? Blessed Thursday evening, Team Focus. Kumusta kayo? And this is the last episode ng ating theme na What's at the Table. Kanina kararating ko lang may nagsabi, panalo tayo. Pambira, napatanong kagad ako, what's at the table, sir? Anyway, I hope kayo excited, Team Focus. And before anything goes, here is our intro.
a blessed Thursday evening, Team Focus. And once again, welcome to your favorite evening program, Staying Alive! Evan, good evening po sa ating lahat. Sir Dominic, good evening, Good evening, sir. At Sir Maki, good evening. At muli mga Tao, kapatid, nagulat salamat. ako Gulat ako nandito. Good evening po sa ating lahat. At of course, sa ating pong mahal na pastor, Pastor Lorena, sir, good morning po sa inyo. And those mission pastors na sa kasalukuyan po yung nakasubaybay na po sa ating pong programa, good evening po sa inyong lahat. At sa lahat po na nakatune na po via Facebook Live, via Google Meet, good evening, good evening, good evening po sa inyong lahat. And of course, sa ating pong mga operators, good evening po sa inyong lahat, sir. Salamat sa inyong patuloy na paggabay sa amin. Yes. At upang maging organisado po ang atin pong pag-eere every Thursday night sa ating pong programang Staying Alive. Good evening, Amen. Sir Dominic. Sir Dominic, bati muna po kayo, sir. Amen. Good evening po ulit, Sir RG and Team Focus. Magandang gabi sa inyo lahat, lalo na sa mga nasa studio. Live audience natin, shoutout sa inyo. And of course, sa mga magjo-join pa lang, I'm sure wala pang gaano naka-join. But sa mga magjo-join sa Google Meet, magandang gabi sa inyo. And of course, shoutout sa four corners ng ating simbahan, North, South, East, and West. Amen. I hope you are watching po and inikayat nyo po yun yung mga Team Focus na young people na manood ng ating pong programa ngayon pong gabi. And of course, Trusted Timothy, shoutout sa inyo. Sa grupo ko rin sa mga young people, Southeast Family, Chosen Generation, and dyan sa nasa Team Pag-asa, Tribe of God pala. Amen. Shoutout sa inyo. And of course, binabati ko rin pala, Mami, shoutout sa'yo. And of course, sinenda ko ng link kanina kay Trixie, kay John Debs, I hope you're watching. Yan po, sir. Amen, Sir Dominic, thank you po. At nais ko rin pong batiin ang ating tagapagsalita po dito na nagpahintulot para magsalita ako dito. Sir Maki, good evening sa inyo, Sir Maki. Yes, Sir Mac. Amen. Salamat, Sir Maki, sa iyong pagmamahal. And then, ganoon din po, nais kong batiin ang South Border family. At ang aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Maisel Tagulabong Landicho is watching. Sir Rudy, salamat. What's at the table there? Ano na, Sir Rudy, nasa table dyan? Pakibalita naman, Sir Rudy. Panalo. Ayaw niya sabihin, naka-live tayo eh. At muli po, salamat po sa muli po pagkakataon na sa gabing ito ay nagkasama-sama po tayo. At upang muli na naman pong tumanggap ng pagpapala from your favorite evening program, Staying Alive, lalo na sa mga young people, Team Focus, and even sa Team Prep, you can watch, you're allowed to watch this program sa kadila ng Still You Are Young People. Kaya enjoy natin mga kapatid ang sariling programa para po sa atin. Okay, at let's hear the recap from Sir Dominic. Sir Dominic, may sasabihin ka pa ba before the Wala na, recap? sir. Ito na po, recap na tayo. Recap hanggang tutuloy-tuloy na Sir Dominic. Ay, patay tayo dyan. Matapos na po tayo. Sige po, thank you po. Thank you for watching and kita-kita po tayo next. Anyway, shoutout po ulit. And okay, let's have a recap po sa ating topic na what's at the table. Okay, ang ating text, Proverbs chapter 23 verse 1. Sabi po sa ating text, the main text po natin, Proverbs chapter 23 verse 1, when thou sittest to eat with the ruler, consider diligently what is before thee. So yan, what's at the table. Ano ba yung sinasabi na what's at the table? Wala na pong iba kundi ang pinag-uusapan po natin dito, it's about influence. Amen. Team Focus, tandaan niya na influence. Okay, yung table na sinasabi dito na what's at the table, it's a place of influence. So hindi basta-basta yung natin, pinag-uusapan natin kasi, kasi it's about influence. Yan ang maraming young people ngayon, ang talagang aminin man nila sa hindi, yan ang may malaking impact sa buhay ng mga young people. Kasama na ako doon, young people. Okay? Amen. So yan, what's a table is a place of influence. Hindi pinag-uusapan yung it's not just about food, Team Focus. Pero kung sino yung kasama mo dyan sa table na yan. Ano yung in-offer sa'yo, tapos ano yung ini-expect galing sa'yo. Siyempre, hindi ka lang pakakainin ng nagpapakain sa'yo dahil for the sake lang na makakain ka. Siyempre, may ini-expect sila sa'yo. Okay? Right. Then, isa pa. Okay?
Isa pa, yung tinanong natin, yan yung pinag-usapan natin nung first episode. Nung first episode, pinag-usapan pa natin, sino yung anong klaseng lamesa yung kinakainan mo. 'Di ba? Kasi marami sa atin, ang influence natin nanggagaling sa mga kaibigan natin, sa social media, sa school, sa mga relationships. Iba kasi sinasabi yung relationships, 'di ba? Sinabi na natin noon. It's just about sa mga kinakasama mo sa kahit dito sa simbahan. Although may mga nandito sa simbahan, baka mamaya ibang klaseng relationship na 'yan. So iba influence ulit. And then yung isang the best na pinag-uusapan natin doon nga sa chapter 23 verse 1 sa Proverbs, who are the rulers today? Sino ba yung mga rulers ngayon? Di ba? When thou sittest to eat with a ruler, sino ba yung mga ruler sa panahon natin ngayon? Wala nang iba kundi yung mga influencer, yung influencers, yung mga napapanood natin na vloggers, yung mga leaders ng mundo ngayon, yung mga may mga tawag nito, yung mga nilulook up natin na tao sa buhay natin. Yan ang tawag nito, yan ang sinasabi sa yan ang ruler na sinasabi. Si Sir RJ ang nagsabi niyan, der. Kasi ni-recap ko, pinanood ko talaga kanina eh. Ako pala yun. Okay. Okay. Tapos, yung pinag-usapan din natin no first episode, bago ka kumain, stop and think. Diba? Ewan ko kung naalala niyo yan sa mga team focus. Stop and think. Kasi maraming team focus ngayon, pag nandun na sila sa place of influence or nasa lamesa na sila, kain lang ng kain agad. Hindi na iniisip kung ano yung kakainin or sino yung nagpapakain or ano yung ini-expect sa'yo after mong kumain. Kaya sabi nga natin nun, diba? Stop and think. Bago ka sumubo ng pinapakain sa'yo, isipin mo muna. Mag-isip. Okay? Not everything na nandyan sa mesa ay para sa'yo, team focus. Handa mo yan. Hindi lahat ng, sabi doon, hindi lahat ng pagkain na magandang tignan, maganda sa ating kalusugan. Okay? Kasi karamihan yan, lalo na ngayon, sabi nga, ruler, di ba? Kadalasan yung mga kinakain natin na influence galing pa sa mga powerful na tao. Di ba? Powerful. So, akala natin, nilulook up natin sila, astig sila, may dating sila, pero yun pala, pagdating sa atin, sira ang ating buhay. So, that's why, stop before you eat. Think muna. Think bago ka kumain. Okay? So, diba, tinanong din natin nung first episode, bago ka kumain, ang magandang questions ulit, dapat nating tandaan, who is feeding you? What are you eating? And how is it affecting your walk with God? Yan, team focus. Then, next, yung mga sumunod pa na episode, nagbukas nung May 29, isip ko, nung start pala tayo no Sir, May. Mayroon, naalala ko yun. Tapos, nag-start si Sir RG, may binuksan siyang book noon sa Daniel chapter 1, verse 1 to 8. Napakagandang example ng ating pinag-uusapan na what's at the table. Wala nang iba kundi si King Daniel. Ano ba naman yan, Dominic? Si Daniel. Okay? Si Daniel. Okay? Sabi dun sa verse na yon, wala nang iba, papakainin siya. Papakainin siya ng king's meat. Pero anong ginawa ni Daniel? He purposed in his heart. Plinano niya na, bago pa siya, sigurado ko, sir, bago pa siya mapunta doon, naisip niya na yun eh. Yes, diba, sir? Sinabi niyo na rin po yun eh. Advance siya mag-isip, sir. Advance mag-isip, okay? Kasi bakit? Pag kumain siya yung king's meat for 3 years, team focus, yun ang goal ni King Nebuchadnezzar. Pakainin sila, mag-provide sa kanila for 3 years. Pero sabi doon ni King Daniel na naman, ano ba? Ni Daniel, okay, he purposed in his heart na hindi niya i-defile yung kanyang sarili sa portion of the king's meat. Tapos pinaalala sinabi dun sa atin ni Sir RG, bakit niya nagawa yun? Bakit niya naisip yun? Dahil kilala niya ang kanyang sarili. So yun, ang topic na, yung magandang lesson ng episode na yun, marami sa atin, ang dapat nating isipin lagi, who are you? Diba? Sino ka ba? Anak ka ng Diyos. Okay? Tanda mo yan, team focus. Kaya hindi ka basta-basta kakain ng king's meat. Diba? Ito, sige, magdarating pa tayo doon sa episode na sinabi ni Sir Maki about dyan. Okay? King's meat. Kasi pag kumain ka ng portion of the king's meat, marami sa atin,
hindi natin napapansin yung influence ng ibang tao or nung King Smith, hindi natin na i-realize, hindi natin iniisip na may iba na pala silang ginodiyos. Okay, may iba na silang nirerespeto. May iba na yung tahak ng kanilang buhay different sa gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Tapos yun, naghihingi sa atin. Biro, pinagsalita pala ako ni Sir RG dito. Okay? Naghingi sa atin ng si Sir RG, di ba? Wala nang iba yung madalas na idaan pagdating sa influence sa atin, Team Focus, yung ating emotion. Di ba? Pag nandun ka na sa mesa ng iyong mga kaibigan, dun sa mga mesa ng social media, ng kung ano mang influence dyan sa atin, dinadaan tayo saan? Sa emotion. Sa feelings natin, sa hype. Gusto pa natin yung tinatap-tap tayo sa likod. Okay lang yan, Brad. Okay lang yan, sis. Biruin mo, tinuturuan ka na ng tama, pero sasabihin mo, pinipersecute ka sa simbahan. Tayo dyan. Hindi yan, Team Focus. That's not persecution. Kaya ka tinuturo sa simbahan, hindi para mapahiya ka, dahil gusto kang lumago sa iyong Kristiyanong buhay. Okay? So, yun ang the best na influence, Team Focus. Then, sumunod na episode ulit, sabi ni Sir RG, ang pinaka-foundation na alamin mo sa iyong buhay ay kung sino ka. Yung identity mo, kilalanin mo yung sarili mo, isa kang anak ng Diyos. Alamin mo yung activity ng isang anak ng Diyos. Di ba? Para hindi ka basta-basta kumakain doon sa mesa ng mga nakikita mo dyan sa social media, sa school. Dapat alamin mo yung para sa'yo. Bilang anak ng Diyos, alamin mo yung pagkain na para sa'yo. Yan ang sinabi ni Sir RG. Di ba? Pag sa mga ito na lang, di ba, pag nag-workout ka, may mga pagkain, or nagda-diet na lang. Ako, di ako nagda-diet, kain ako ng kain. Okay, di ba, pag nagda-diet ka, there are some foods na hindi para sa'yo. Right. Di ba? Ganun din sa ating Kristiyanong buhay. May mga influence na hindi para sa'yo. Kasi nga, anak ka ng Diyos eh. So, sinabi sa atin doon ni Sir RG, alamin mo, bilang anak ng Diyos, alamin mo yung mga pagkain na para sa'yo. Alamin mo rin yung mga pagkain na hindi para sa'yo. Okay? Don't let evil things influence your life. Okay? Be aware. Be aware na ikaw ay anak ng Diyos, kasi minsan, kain tayo ng kain, hindi natin napapansin, hindi iba na yung influence na napupunta sa atin. Pinaalala natin doon ni Sir RG, hindi na kakakain natin ng influence sa ibang tao, hindi na natin alam kung ano yung tama at That's sa right. mukhang tama. O, hindi pala mukhang parang tama. O, yan ha. Sipin nyo yan, Team Focus. Pang-apat na episode yon ng ating pang-apat na episode ng ating What's at the Table. Ang sabi doon ni Sir RG, tanggap tayo ng tanggap ng influence. Ngayon, hindi na natin alam kung ano yung pinagkaiba ng talagang tama sa mukhang tama. Okay, so remember that, Team Focus. So next, dito na. Ito na. Si Sir Maki na, sir. Yes, sir. Okay. Sabi ni Sir Maki, okay, influence can mold you. Team Focus, remember that. Influence can mold you. Okay, binigyan tayo ng example ni Sir Maki. Pagdating sa pagmumolde, parang pagtayo ng building o kaya ng poste na to. Okay? Hindi basta-basta na poste yan na nilagay lang yung semento, no. May ano yan, tag na to. May mold nga, may molde. Ano ba yung may term sila sa RG yan, buhos, may binubuhusan diyan. So hindi, kumbaga may tag nito nilalagay sa malaking box. Nakalimutan ko na. Forma, ayun, forma. Forma ba 'yon? Basta, yun na yun. Kasi ginawa rin natin sa Tarlac yun eh. Ayos yan, nakaporma tayo, bubuhusan na lang. Okay, basta may molde. Bago nila matayo yung poste na yon, yung foundation na yon, kailangan nila ng molde na yon. Ganon din yung influence. It can build you, and sometimes yung influence, it can also kill you. Kaya Team Focus, diyan sa lamesa na kinakainan mo, isipin mo maigi kung yung influence na yan ba ay magbibigay ng buhay sa'yo? Right. Or yan yung influence na magpapatay sa Kristiyanong buhay mo? O kaya sa'yo, papatay sa'yo literally. Kasi marami sa atin ngayon, kain tayo ng kain ng mga naririnig natin sa mga influencers, sa mga motivators natin. Ito, dagdag ko na lang. Alam ko wala na sa sinabi ni Sir Maki. Pero alam nyo ba, Team Focus, yung mga influencers ngayon,
lalo na nung kadadaan lang na kalilipas lang na panahon ng eleksyon, marami sila, sa kanila baliko ang prinsipyo. Pero ito, balik tayo sa pinag-usapan natin, okay? You cannot refuse a ruler, lalo na nung panahon ni King David. Ay, sus naman. Daniel, okay, ni Daniel, nung panahon ni Daniel, hindi ka basta-basta makakapag-refuse ng mga ruler. Bakit? Hari yun eh. Yeah. Di ba? Pag inoferan ka ng kingsmith, abo syempre, feeling mo somebody ka, you are someone to be respected. Kasi biruin mo, inimbita ka ng hari na kumain sa lamesa niya. So, ibig sabihin, somebody ka. Di ba? So, refusing a ruler means refusing his influence. So, di ba? Ikaw nga, di ba? Pag naimbita ka ng presidente na kumain sa table, syempre, kakain ka doon. Bakit? Presidente yun eh. Pero, ito nga, sa panahon natin, Team Focus, ang hindi natin napapansin kung sino ang head of the table. Sino bang head of the table? Of course, ang Diyos. Pero sa pamilya natin, sino bang head of the table? Ang tatay, ang mga parents. Kaya ngayon, wala na tayong respeto sa kanilang influence. Biruin nyo, sabi nga ni Sir Maki doon, ang kanin may kanin tayo, pero yung ulam natin, social media. Wow. Habang nandyan, imbis na nandyan, kausap mong magulang mo, ang kausap mo yung tropa mo, doon sa bahay nila. Nandun, nagchat-chat kayo sa mesa mo. Kaya Team Focus, remember, yan yung influence na magdadrive sa'yo palayo sa tamang buhay. The next, ito last week, ito last na sir, unti na lang. Sige lang sir, sige lang po. Unti na lang, okay? We still have 1 hour sir. Okay. Sabi nga ni Sir Maki, pagdating sa compromise, sabi nga ni Sir Maki, sa compromise, do not compromise. Ano ba yan? Nalilito na ako. Okay, pagdating sa influence, Team Focus, do not compromise your Christian life. Sabi nga, di ba? Stop and think before you eat. Kaya dapat, bago ko pa dumating sa sitwasyon na yon, plinano mo na. Kahit katulad ni Daniel, sinabi doon ni Sir Maki, he purposed in his heart. Ganon din ikaw, Team Focus. Bago ka pumunta sa school, dapat alamin mo na, baka may mga gantong influence na dumating, baka yayain ako sa mga gantong bagay. Kasi, tulad nga nung sinabi ni Sir RG nung mga nakarang episode, alam na natin yung mga mali, yung mga hindi ka na iinom, hindi ka na magna-nightlife, hindi ka na pero ito nga yung Team Focus. Baka yung mga bagay na parang tama, yun na yung ginagawa natin. Sasabihin na, para naman sa school to eh. Diba? Kaya pinaalala sa atin ni Sir Maki nung verse 2, Proverbs chapter 23 verse 2. Anong sabi doon? Put a knife to thy throat if thou be a man given to appetite. Pag alam mong madali kang matempt doon sa bagay na yung Team Focus, mas maganda pa na maglagay ka na lang ng kutsilyo dyan sa lalamunan mo. Diyan, ilagay mo dyan sa bibig mo. Bakit? Gusto mong pigilan yung sarili mo eh. Diba? Pigilan mo yung sarili, not really, literally at Team Focus, baka mamaya nag-i-invite tayo, baka sabihin, i-shutdown tong live natin, nag-i-invite tayo ng okay, di ko sabihin yung word, okay? Pero ito nga Team Focus, just like what happened to Daniel, in-invite siya ng king, pero dahil sa plinano niya na, sa kanyang puso't isipan, he did not compromise. Bakit? Kilala ni Daniel kung sino yung nag-i-invite sa kanya. Ganon ang gawin mo, Team Focus. Pag nandun ka na sa lamesa ng influence, alamin mo kung sino yung nagpapakain sa'yo, anong klaseng tao siya, at anong pananampalataya ang meron siya. Kasi pag once na kumain ka niyan, Team Focus, tandaan mo, sabi ni Sir Maki last week, you will surely compromise. Kaya choose wisely, Team Focus. Choose wisely. Choose wisely. Isipin mo na maigi kung sino yung mga nagpapakain sa'yo. Baka mamaya yung mga nagpapakain sa'yo, sila yung mga emotionally and mentally unstable. Sinabi last week. Tapos dinugtungan pa ni Sir Maki yung Kingsmith. Ano ba yung Kingsmith? Kingsmith is always a rich and luxurious, a lavish food para sa high status. Not for typical general population. Pag ganun sinasabi dun sa Book of Daniel, chapter 1, Kingsmith, pakiramdam natin, pag naakain na tayo nun, you are someone. Mataas ang status mo. Kasi
kumain ka, gusto mo lagi high-end. 'Di ba sinabi ni Sir Maki? Pag ikaw nasa labas kapag may cellphone ka, anong gusto mo? Yung high-end o yung low-end? 'Di ba tanong ni sa atin ni Sir Maki last week. Kaya dapat, tandaan mo Team Focus, hindi basta-basta ang pagkain ng King's Meat. Kasi yung King's Meat na yan, akala natin na we are someone, pero hindi pala yon ang magbibigay sa atin ng magandang buhay, Team Focus. Hindi yan ang magandang influence para sa'yo. That's why Team Focus, that's why young people today are craving it. Kasi akala nila, pag kumain sila ng King's Meat, hari na din sila. Team Focus. Kaya remember, sabi sa atin ni Sir Maki, influence can build you, influence can kill you. That's why it is very important to get rid of those people, Team Focus. Okay, remember, piliin natin yung influence na magbibuild sa'yo, yung magbibigay sa'yo ng buhay, kaysa dun sa influence na papatay sa atin. Yan po, Sir RG. Parang masarap na lang makinig, Sir Dominic. Hindi po, maraming salamat po, Sir Dominic. Alam niyo po, habang nakikinig po ako kay Sir Dominic, papasok sa isip ko na napakapalad ng mga young people natin na meron na silang warning na napapakinggan when it comes to influence. Kasi dyan hindi aware ang maraming young people eh. And the most of the reason, the problem kung bakit sira ang buhay ng mga young people, hindi lamang yung mga unbeliever, even the believers na young people, it's because of the bad influence na natanggap nila from those bad influencer. Nakanya po, yun na nakakalungkot, Sir Dominic, na napakaraming young people, yung sabi nga, sunggab na lang ng sunggab. Yes, sir. Naalala ko, binanggit din ni Sir Maki nakaraan, na pag yung pagkain, pag alam mo hindi naman para sa iyo, wag mo sunggab na sunggab. Kulang na lang dive-in mo kung tubig yan, dinive mo na eh. Wag ganon. Pag-isipan, sabi nga ni Sir Dominic, think before you eat, 'di ba? Pag-isipan mo muna bago mo kainin. Alam nyo, lalo na pag ang pagkain hindi naman para sa iyo. 'Di ba? Kaya napakahalaga, babalik pa rin po tayo sa pundasyon. Dapat malaman mo yung iyong identity. Know your identity. Kasi diyan magdidepende ang lahat eh. Yes, sir. Nakanya po, bilang isang young people na anak ng Diyos, na isang Kristiyanong dinagdag ng Diyos sa Christian Bible Baptist Church, at punong-puno na tayo ng mensahe dito as far as influence is concerned, at as far as yung having a right companion is concerned. Pagdating sa bagay na yan, bugbog na tayo eh. Yes, 'di ba? Bugbog na tayo. Kaya nawa yan ay makatulong na sa atin na malaman natin kung ano yung para sa atin, ma-discern natin yung para sa atin at hindi para sa atin. Kasi dapat nating aminin na hindi lahat ng pagkain para sa atin. Yes, sir. Amen. Diba? Example nga ni Sir Dominic, pag ikaw nagbubuhat, dapat mong tanggapin, yamang ikaw pala ay nagbubuhat, nag-gym ka, kasama dyan yung do's and don'ts. Diba? Tama ba, sir? Yung mga dapat mong gagawin, hindi mo dapat gagawin. At dapat mong kakainin at hindi mo dapat kakainin. Hindi pwedeng puro buhat lang. Buhat ka nga ng buhat. Kain ka pa rin naman ng kain ng bawal mong kainin. Ayaw mong kumain ng protein. Diba? Ayaw mong kumain ng mga magpapaano ng muscle mo, pero gusto mo magbuhat na magbuhat. Mga kapatid, ganun din sa Kristiyanong buhay. Kung ikaw ay alam mong Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, dapat dyan nakabase yung iyong kakainin. Tama ba, Sir Dominic? Dyan nakabase yung iyong kakainin. Hindi basta may nalatag dyan kain ng kain. Pag-isipan mo na. Tama yung sinabi ni Sir Dominic at napakaganda, think before you eat. Nakon niyo po, dito pinag-aaralan still, I think this is the last Thursday na pag-uusapan yung ating edition, yung episode natin about what's at the table, and next week ay babaguhin, may changes na, meron ng bagong pag-uusapan. Excited si Sir Maki. Excited Sir Maki. Maganda na naman to. Amen, amen. Alam niyo po, ako excited. Excited makinig pero magsalita hindi. Okay po. Nasa na tuloy tayo na wala tayo. Mga kapatid, katulad niyo, magtatapos na yung ating usapin about what's at the table. Meron naman tayong bago na naman tayong pag-uusapan next week. But before we end this episode, mga kapatid, napakaganda na meron tayong natutunan talaga.
Talaga merong natatak sa ating kaisipan. Katulad na lang ng sinasabi ni Sir Dominic kanina that there are two things that influence can do to us. May dalawang bagay. Yung isa, influence can build us, can mold us. Yung forma pala yung sir, forma. Tama, forma. Kaya mga mapoporma sa inyo, buhos na lang kulang. Wag mo sa amin kasi, oy, napormahan na, okay na. Buhos na lang kailangan. Kami po sa Baptist Builders, pag napormahan na yan, kailangan masigurado namin yung forma. Okay, dapat masigurado namin na maayos ang forma. Kasi pag nabuhusan na yan, saka pa doon i-check, abay, mahirap yon. Pag may tumagas sa dyan na konting semento, tuloy-tuloy na yan. Nakuha niyo po, nandiyan na yung force. Nandiyan na yung force, mga kapatid. Kaya dapat, before pa namin ibuhos, dapat napormahan na maayos. Mga kapatid, ang isa sa may bibigay sa atin na impluensya, it can build us. It can mold us. It can shape us, mga kapatid. Ibig sabihin, meron magandang pwedeng ibigay sa ating impluensya. At isa din naman na binanggit ni Sir Dominic kanina, it can kill us. It can destroy us. Ayun, ang problema ganito. Okay po, ang problema ganito, na pagsasama natin. Tumatanggap tayo ng tamang impluensya, at the same time, tumatanggap tayo ng maling impluensya. Doon po nagkakaroon ng problema. Doon pumapasok yung word na compromise. Nakaya niyo po? Doon papasok yung word na compromise. Alam niyo po, as far as yung pagiging fix yung kaisipan is concerned, mga kapatid, yung tinalakay po ni Sir Dominic, si Daniel, yun ang pinakamagandang halimbawa. Could you imagine, before pa man siyang dalhin dun sa Babylon, may mindset na siya, dadalhin ako doon. Of course, wala na siyang palag. Wala naman silang kalaban-laban. Physically, they are not able to fight against the Babylonian Empire, mga kapatid. Wala silang kalaban-laban. Pero, bagamat physically, kaya nyo akong gapin. Sige, sabihin na natin, hindi kami makapalag eh. Pero, I'll make a decision pag nandun ako sa Babylon that still, hindi pa rin ako magko-compromise. Hindi naman porkit nahuli nyo kami, nag-compromise na kami. Pero, hindi ako papayag na nahuli nyo na kami, tapos gagawa pa ako ng isang decision na mako-compromise ako. Kaya nasabi niya, but Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Could you imagine? That is his mindset. As far as being fixed in his decision, mga kapatid, makikita natin kay Daniel yan. Amen. Could you imagine? Fixed na yung kanyang decision. Ito na ang aking gagawin. Advance ako mag-isip. Ito na ang aking, alam nyo mo, walang masama sa pagiging advance mag-isip kung tama. Diba? Pangit yung pagpunta ko doon, mag-compromise ako doon. Pagpunta ko doon, talagang ito mga kalokohan ang gagawin ko. Yan ang pangit. Pero kay Daniel, talagang, I do believe na before the situation happen, mga kapatid, yung nandun na siya sa Babylon, may mindset na siya na ito ang aking gagawin. Ibig sabihin, naka-mindset na sa kanya, hindi ako magko-compromise. Hindi ako magko-compromise. Ang tama ay tama, ang mali ay mali. Ang sa Diyos ay sa Diyos, ang hindi sa Diyos ay hindi sa Diyos. May ganun siyang mindset. Kaya, mga young people, ito nagiging problema. Gaya naman nabagit ko kanina. Tatanggap tayo ng impluensya mula sa Diyos, from those godly counselors, from those delegated authority that God assigned for us. At the same time, tatanggap din tayo ng impluensya sa mga tao naman na itinalaga ng diablo sa atin. Could you imagine? Nagiging kumbaga, hindi ano ba talaga? Ang gulo. Kaya minsan napapasabi mo, Kristyano ba to? Yung people na to, naka-long sleeve naman pag Sunday. May dalang Bible. Pero pag bakit? Ganito. Bakit iba na naman ang itsura niya? Pag Sunday, ang suot, pang simba. Pang Diyos. Diba? Pag ibang araw na, wala na. Hanging blouse. Diba? Naka-crop top. Crop top ba tawag doon? Naka-crop top, naka-flip top. Kung ano-ano na lang yung diba? Ang tao tuloy, ang tao na nakatingin sa atin, mga kapatid, confused sila. Yes, sir.
Bakit? Yung nakita nilang tao, confused kasi. Kung bakit ang tao may nakikita confusion, sa kadahilanong merong tao, merong Kristiyanong confused. Di ba? Once na ikaw ay confused, it will manifest. At ang impact sa ibang tao, confusion. Di ba? Anong expect mo sa isang taong confused? He'll make a decision out of his confused mind. And of course, it can affect others. Anong epekto? Confusion. Naka niyo po, confusion ang epekto sa ibang tao. Kaya mga kapatid, minsan hindi madito. Ano ba to? Kristyano ba talaga to? May Bible. Hindi maipaliwanag tuloy. Bakit? Pinagsama kasi yung influence. Yung bad influence, good influence, parehas gustong kinukuha. Mga kapatid, sa paglago, nais kong ipaunawa sa mga young people, you've got to make a fixed decision. Saan ba talaga ako? Ano ba talagang impluensyang gusto mo makuha? Hindi pwedeng add lang ng add. Merong subtraction. Hindi lang puro addition. Nagdadagdag ka ng impluensya ng salita ng Diyos. Hindi mo naman binabawasan yung impluensya ng mundo. Dapat habang nadadagdagan ang impluensya ng salita ng Diyos, habang nadadagdagan ang impluensya ng salita ng Diyos, nababawasan ang impluensya ng mundo. Pag ikaw ay nagdadagdag lamang ng nagdadagdag ng impluensya ng salita ng Diyos, and yet wala kang binabawas sa impluensya ng mundo, mga kapatid, ay talagang compromise ang labas niyan. Nakuha niyo po, compromise ang labas niyan. Kaya si Daniel meron siyang mindset. Hindi. But Daniel purpose in his heart that he would not defile. Di ba? Hindi pwedeng kain lang ng kain, pinag-iisipan yan. Di ba mga kapatid? Hindi nag-alok hindi pwedeng inalok ka ng vegetable, kain. Inalok ka ng chichirya, kain. Di ba? Kinakain mo lahat. And then, expect ka ng maayos sa pangangatawan. Bakit kumakain naman ako ng vegetable? Ang tanong, binawasan mo ba ang pagkain ng chichirya? Ay. Di ba? We're expecting something, mga kapatid, na kumbaga, hindi mo naman ginagawa. Nag-expect tayo. Oy, yes, siguro, wow, vegetables, favorite. At the same time, dito, nandyan yung Coke, andyan yung chichirya, andyan na lahat, tapos binabanatan mo rin. Same lang. Balance. Natuto ko mag-balance diet. Naku, na-balance mo. Ang matindi nito, ang in-expect mong resulta, yung kabila lang. Yung kinain mong vegetable, yun ang in-expect mo na magbubunga sa'yo. May hindi mo in-expect na magbubunga din itong isa. Yes, sir. Amen. Ngayon, ang tanong, sige nga, vegetables plus junk food is equals to. Sige nga, ikaw sumagot. Di ba? Ang hirap sagutin. Pagka sabing vegetable plus vegetable is equals to healthy living. Di ba? Healthy body. Pero pag samay mo yung dawa, ang hirap sagutin. Kung ano nga ba? Di ba nahirapan tayo mag-isip ngayon? Yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, ang mga young people, maganda ngayon pa lamang, sanayin nyo mag-isip ng tama. Isa lang. Si James, may nababanggit patungkol sa bagay na a double-minded man is unstable in all his ways. Pag double-minded ka, alam niyo, pag isa pa nga lang yung isip natin, hirap nang gamitin, dalawahin mo pa, mahirapan ka lalo eh. A double-minded man is unstable. Not in just one aspect of his life, hindi. In all his ways. Sa lahat ng double-minded ka eh. Taka niyo po, pag double-minded ka, wala talaga. Wala talaga. Kaya mga young people, ngayon pa lang, isip kayo, ano ba talagang gusto kong impluensya? Amen. Gusto ko pa talaga. Ako yung nagpapasalat, may mga young people at their young age, mga kapatid, they made a decision to serve the Lord. Yung iba sa kanila, di pa kasama sa Team Focus, but they already made a decision na maglilingkod sa Panginoon. Salamat naman sa Panginoon. Amen. Yung iba, Team Focus, alam nyo ba sa panahon natin ngayon, bihira na lang ang isang young people na gagawa ng decision para sa Panginoon. It takes courage to make a decision for the Lord. Despite of those influence na nakapaligid sa inyo, alam ko yun, naranasan ko maging young people. Sa totoo lang. Lalo na kung ikaw, Sir Dominic, ay naligtas sa lugar mo, nakilala ka doon. Hindi basta-basta. Totoo po yan. Ako, to be honest,
Ako'y naligtas dito sa Taguig. Sa Ato lang, sir. Tawid lang tayo, sir. Magkatawid lang sana tayo eh. Ato lang ako sa Phoenix lang, sa loob lang nun. Doon lang ako dati naligtas. Okay? Sir Dominic, tawid kalsada lang. Opo. Nakanya po. Diyan ako naligtas. Pero ang impluensya ko, sa pier. Laking pier ini. Ewan ko lang Ewan ko lang. Kung sa pier ako naligtas, at kung sa pier ako pinupuntahan ng mga nagpupunta sa bahay, ng mga full-time, yan, nila Ma'am Yang, nila Ma'am Maika, yung ibang mga, sila Sir Richie, sila Kuya Jed, yung, kung sa pier, ewan ko lang kung mayayaya nila ako. Sa totoo lang, to be honest, na doon ako, nakobad lang ako doon, pag naglalakad, sir eh. Wala talaga ano ba? Di ba parang sigas. Tapos, nandun lahat eh. Yung sugal, lahat bisyo, andun sa pier. Ewan ko lang kung doon ako nasumpungan ng mga anak. Ewan ko lang kung may lakas ako ng loob. Sa totoo lang po, iba yung dito ako naligtas kasi sa Ato, wala naman nakakilala sa akin, kaya feeling ako, okay lang. Pero yung sa pier, doon ako sunduin, siyempre kakantsawan ako. Dito wala naman kakantsaw sa akin kasi hindi naman ako kilala eh. Pero doon kilala ako. Could you imagine? Kung doon siguro ako kinakantsawan ako, brother! Ay, bihira si Pastor. Kamusta kaso, attorney? Ewan ko lang Kaya ako'y nagpapasalamat sa mga young people. Amen. Na yung impluensya nyo sa lugar nyo. Alam ng mga tao, alam ng mga kaibigan, and yet, ngayon nakagawa ka pa rin ng desisyon maglilingkod sa Panginoon. Maaring merong making na tinatawag, merong pambubuli lahat, pero ako'y nagpapasalamat. Ang dami nating young people na may desire sila maglingkod sa Diyos at ngayon naglilingkod sila sa Panginoon. Salamat naman. Napakagandang desisyon. Pero isa din na nais kong ipaalala, na kung ikay kumukuha at tumatanggap ng impluensya mula sa church at mga godly counselors, nais kong encourage ka na tanggalin mo na ang connection mo sa labas. Hindi ko sabing huwag ka mag-aral sa labas, hindi ko sinabing pero as far as influence is concerned, kasi pwede ka namang may kaklase ka pero hindi ka kukuha ng influensya. Ang pinakamaganda ito ang encouragement ko. And may challenge. Kuha ka ng influensya sa church. Kuha ka ng influensya. Yun ang gamitin mo sa labas. Ibig sabihin, pag sabing gagamitin mo, you are going to influence others. Amen. Hindi ikaw yung tatanggap ng influensya. Ang influensya na matatanggap mo sa church, yan ang gamitin mo to influence those young people na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Yes, sir. Nakanya? Pero pangit, pag kumuha ka ng influensya sa church, at kukuha ka rin ng influensya sa mundo, at pagsasamahin mo at sasabihin mo na mamuhay ka na maayos bilang isang Kristiyano, hindi totoo yun. Maganda, kunin mo ang influensya sa labas, ay sa salita ng Diyos, sa church, dito sa church family. Kunin mo, and then yun ang gamitin mo sa labas. Yun naman talaga ang design eh. May kanta, di ba? Mula sa cross, sa iglesia, sa mundo. Ang unang may ginawa ang Panginoon. And we are all the product of what the Lord Jesus Christ did on the cross of Calvary. Hindi lang tayo naligtas. God placed us into the right institution na pinangakuan ng Diyos that even the gates of hell shall not prevail against it. Mula sa krus, sa iglesia, part ka na ngayon ng church, sa mundo. Amen. 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 Ibig sabihin, ang impluensya ng church ay galing sa kay Kristo. At ang impluensya naman dapat na makukuha ng mundo ay galing sa church na may impluensya ni Kristo. Amen. Mula sa krus, sa iglesia, sa mundo. That is God's design sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi dinisenyo ng Diyos sa atin na kukuha tayo ng impluensya sa Diyos at the same time kukuha tayo ng impluensya sa mundo pagsasamahin natin. Hindi. Ang design mula sa krus, sa iglesia, patungo sa mundo. Hindi. Kaya ang kata mula sa krus, sa iglesia, sa mundo. Patungo sa mundo. Hindi from the world, but to the world. Iba yung from sa to eh. Di ba? Yes, sir. Patungo sa mundo. Iyan ang ibibigay. Hindi yung kukuha ka ng impluensya sa mundo. Naunawan niyo po, young people, ako'y naging young people din. Si Sir Dominic naging young people din. And up to this time, still young people. Pero mga kapatid, nag-uusap kami ni Sir Dominic. Meron kaming pinag-uusapan na seryoso. Gusto ko bang open ko dito, sir? Ay, wag na. May bayad yun, sir, ha? May bayad yun, ha?
Gusto kong i-open ang pinag-usapan namin ni Sir Dominic. Ang pinag-usapan namin ni Sir Dominic ay tapos na. Kaya wag na natin balikan pa. Okay, young people. Matuto kayo na tumanggi. Kasi tanggap ka sa Diyos, nahiya ka nang tumanggi sa mundo. Matuto kang tumanggi just like Daniel. Matuto kang tumanggi. Wag kabig ng kabig. Hindi lahat, sabi nga natatawa ko, pinakinggan ko yung ni Sir Maki, yung sunggab na sunggab. Pag hindi para sa'yo yan, hindi para sa'yo. Diba? At mamaya mga kapatid, may duduktungan pa natin. Pero gusto ko muna makapakinig kayo kay Sir Dominic kasi ako'y naniniwala, Sir Dominic, parang pag titingnan ko na Sir Dominic, pag nagkakatingin na kami ni Sir Dominic, Sir, may gusto kong i-point out dyan, Sir. May gusto kong bigyan ng highlight dyan sa sinasabi mo. Sir Dominic, let's hear from Sir Dominic. Hindi tayo dyan, pasubo. Hindi, commercial muna. Nauwaw na ako. Anyway, Team Focus, magandang gabi ulit. Team Focus, ang ganda nung pinag-uusapan natin ngayon, although this is the last episode na dito sa What's at the Table. Alam mo, dugtungan ko lang yung kay Daniel, Team Focus. Diba, ano ba yung dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit kilala si Daniel sa Bible ng mga bata. Dagdag ko na lang po to. Dagdag ko na lang. I hope sana ma-connect ko sa ating topic na maigi. Alam niyo yung kung ano yung bagay na magandang ginawa, ipinagpatuloy, yung kitang-kita mo na magandang influence sa buhay ni Daniel. Siya ay nananalangin. Right. Ito yan, Team Focus. Bakit ko nabanggit yung prayer? Bakit, Team Focus? Dito sa church, ano yung tinuturo sa atin bago kumain? Manalangin, di ba? Mag-pray. Sa atin kasi, ano yung ginagawa natin? Ano yung pinag-uusapan natin? What's at the table? What's at the table? Table is a place of influence. Tayo, pag inayaya tayong kumain, anong nasa isip natin? Kain agad. Right. Pero nakakalimutan na natin pray. Diba? Bira, gusto ko yan naiintindihan, Team Focus. Yan yung bagay na wala na sa atin, Team Focus. Yung sinasabi ni Sir RG, kinakalimutan natin yung mga influence o yung mga bagay na tinuturo sa atin dito sa simbahan. Ano yun? Isa sa mga influence, yung manalangin bago ka kumain. Bago mo tanggapin yung influence na yun, kailangan mo mag-pray, Team Focus. Diba? Sabi nga i-purpose mo, iplano mo sa iyong puso't isipan na dapat bago ko kainin to, may something tong school na to, may mga tao dito sa school na to, pagpasok ko dito, iba ang orientation nila sa mundo, iba yung orientation nila sa pagdating sa church. Di ba yung kanina yung kinakantsawan kung doon man si Sir RG nakakilala sa Diyos sa Pierre, di ba yung mga asar-asarin ka sa school, sigurado yan, uy pastor, baka pa nga sa school, sir, ewan ko sir kung narinig mo na yung kantsaw na Father. Yung pag nakabarong. Lahat yan, narinig ko na sir Wag lang yung mother Father. Wag lang yung mother hindi ako napipikon sa father Tawagin lang akong mother dyan. Ang ginainis ko pa nun, magbibless pa sa akin ang kulit. Diba? Parang umalis ka sa pagmumukha ko, kulit mo. Pero anyway, naintindihan natin focus. Dapat doon pa lang, isipin na natin. So that's why lagi nating ibibigay sa Diyos yan. Man. Yan ang bagay na kinakalimutan natin. That's why nabasa ko rin po ito. Kung kaya nyo lang naman pong buksan yung Bible po ninyo. Psalm 141, verse 3 and 4. Si King David po yung nagsasalita dito. Sabi ni King David, "Set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips." Chapter 3, verse 3 po yan. Verse 4, "Incline not my heart to any evil thing, to practice wicked works with men that work iniquity, and let me not eat of their dainties." Wow, amen. Intindihan natin focus. Huwag kang hinihiling ni David na pigilan ang kanyang bibig na makisalo doon sa mga merong masamang influence. Bakit? Kasi doon sa mga tao merong masamang influence, hindi mo rin mapipigilan ang sarili mo na gumawa ng iniquity. Kasi sabi nga dyan, practice. Di ba? Practice, ibig sabihin, buhay na nila yon, team focus.
Once na kumain ka nung meat nila, or nung, sige, balik tayo sa pinag-uusapan natin sa Book of Daniel. Once na kumain ka nung king's meat, hindi mo kayang iwasan na i-practice din o gawing lifestyle. Yan ang isipin nyo, Team Focus, yung word na practice dun sa verse 4. Yung word na practice dun lifestyle. Magiging lifestyle mo na rin ang paggawa ng masamang bagay. Or, hindi, mali. Hindi pala masamang bagay. Pag-practice ng parang tama na bagay. Diba? Kasi palagay mo tama eh. Kasi kasama mo naman sa church. Kasama mo sa choir, kumakanta sa pulpito. Pero yung ginagawa ninyo, ang di nyo alam, parang tama lang yun. Pinapractice na natin. Oh, diba? Sabi nga, nananalangin si David sa Diyos. Sabi niya, set a watch, O Lord, before my mouth. Keep the door of my lips. Bantayan nyo po yung bibig. Kasi kung sino man yung, kung ano man ang naisusubo ko po dyan at kakainin ko. Makikikain at makikain ako doon sa pagkain ng masasamang tao. Yan ang sinasabi ni King David. That's why Team Focus, bago ka sumali dyan, bago ka punta sa school, bago ka manood, or actually dapat di ka na nanonood eh. Kahit dyan sa social media, manalangin ka, Team Focus. Hilingin mo sa Diyos na basta wag kang tumanggap ng basta-bastang influence. Kasi pag natanggap mo na yan at ini-enjoy mo na yan, ayun na, nandun ka na sa sinasabi ni King David, practice. Lifestyle mo na rin. Or sinabi ni Sir RG kanina, pinaghalo mo na yung lifestyle ng mundo sa lifestyle ng isang Kristiyano. Diba sabi niya nga kanina ni Sir RG, mula sa Diyos, sa iglesia, sa mundo, hindi na. Ang ginawa mo na negative times positive na. So negative times positive equals negative pa din. Huwag na natin hintayin na gawin sa atin ng Diyos na sige, gusto mo ng influence na yan o tuloy-tuloy na. Hanggang sa nasira na yung buhay mo, tapos sasabihin mo pag nasira na yung buhay mo, Lord, gusto ko nang bumalik sa influence ng simbahan. Ay patay. So ngayon, Team Focus, remember, okay? Yan ang magandang gawin natin. Ihiling natin sa Diyos na maglagay siya ng bantay sa bibig natin. Or, pag nandun ka na sa table of influence, Team Focus, yan ang magandang hilingin mo sa Diyos. Panginoon, tulungan niyo po akong bantayan yung mga tao o yung mga influence na pumapasok sa buhay ko. Kasi without you, yung influence ng ibang tao, yan ang pwedeng pumatay sa akin. Amen. Yan po, Sir RG. Amen. Thank you, Sir Dominic. Ano niyo po, napakaganda ng talatang binasa ni Sir Dominic. Totoo yan, pinagpipray yan. Hindi mo kailangan pumikit. O sabi naman pang every time nagagawa ka ng decision, pray first. Totoo yan mga kapatid. At alam niyo, pag sinabing panalangin, di naman totally kailangan mo pumikit. Kaya lang naman tayong pumipikit para walang disturbance. But pag pinag-usapan ng prayer, you can talk to God anytime, anywhere, at ano man ang ginagawa mo, even kay nagsusulwining, habang kumakato ka, pwede ka mag-pray eh. Habang nandyan yung mga lumalapit na sa'yo, sabi nga nila, palay na yung lumalapit. Diba? Palay na ba? Tutukain na lang eh. Palay na yung lumalapit. Mga kapatid, kung yung palay na yan may daladalang lason, wag mo naman tukain. Hindi naman porket lumalapit, karapat dapat tukain. Nakanya po. Kaya maging aware sa mga lumalapit sa inyo. Ay, habang lumalapit, ito, pag-pray mo na kagad, naku, Diyos ko po. Lalapit na naman tong puro chismis na ito. Pag-pray mo, Panginoon, bigyan niyo po ako ng courage, hindi ko to, maiwasan ko po ito. Panginoon, lalapit na naman po itong puro negative. Magsasabi na naman po ng mga negative sa akin. Ang dami ko na tuloy kinagagalitan dito sa church dahil sa negative na taong ito. Ay, mga ganun, mga kapatid, pinagpe-pray yan. Amen. Amen. Kahit hindi ka na pumikit, habang naglalakad pa lang, palapit pa lang siya, Panginoon, ito na yung pangit na impluensya na naman. Panginoon, bigyan niyo ako ng lakas sa loob, iwasan tong taong to. Yan ang pinakamaganda. Tapos parating yung maayos sa impluensya, Panginoon, dito na ako pupunta. Matatakasan ko na rin tong taong to. Kaya mga kapatid, totoo yung sabi ni Sir Dominic, pinagpe-pray ang mga kapatid. Pinagpe-pray yan. Kaya mga kapatid, magtatapos na. Ito na ang huling araw kasi excited talaga ako kung anong tatalakay na naman Sir Maki. Ikaw ulit, Sir Guest. Ano na naman kaya pumasok sa isip ni Sir Maki? Totoo yan. Ito, Ojima, what's at the table? Malaking blessing to eh. At expect nyo, mga young people, para sa inyong lahat yan. Amen. Ayun ngayon, mga young people,
tatapusin na natin dito. At kasi yung dalawang nagpopogi ang kasama natin dito, talaga namang ang pogi talaga na, nakaporma na sila. Himala. Bubuhusan na lang. Himala. Okay po, at mga kapatid, let's fix our minds, young people, fix your mind, at pili na kayo. Huwag hindi pwedeng dalawa. Pili, okay? No man can serve two master, for either he will hate the one and love the other. May ano ka, mayroon ka talagang pipiliin. Hindi pwedeng dalawang puso. Panginoon, kung dalawang puso ko, isa lang ang puso mo at may isa lang na impluensya kang kukunin. Amen. Kung dalawang puso mo, sige, justified. Pwedeng dalawang impluensya. Pero isa lang eh. Amen. At nakalaan yan para sa Panginoon. Okay? Kaya young people, pag sabi ko nakalaan yan para sa Panginoon, ibig sabihin, ang piling impluensya is godly influence. I hope meron po tayo natutunan at alam ko marami pa pwedeng pag-usapan dito eh. Pero kailangan na talagang maipalabas yung nasa sa loob ni Sir Maki. Okay, at muli po ay salamat sa inyo pong pagsubaybay. At we'll hear the shout up tuloy. Boy, shout out. At talagang tingnan natin kung paano na tayo mapapasaya ng dalawang ito ngayong gabi. Okay, let's hear from Sir JJ and Sir, ano ba to? Steven. Okay. Maayong gabi, Team Focus! Ang bihira, sabi ko na ba? Praktisado. Buti pa sila na praktisado. Ganda intro niyo, sir eh. Yan. Maayong gabi. Ano yung Sir. maayong gabi? Ano yung maayong? Ano, sir? Magandang, maayos na gabi. Good evening, sir. Yan. Maganda. Good evening. Maganda, sir. Maayo. Maayong, maayong. Good evening. Okay. Yan, sir. At nagbabalik na naman ang inyong boy shoutout at nakikita niyo po ngayon, kompleto naman po kami. Napakasaya ko po. At kasama ko po si Brother Steven. At Sir Steven, ikaw na mauna, sir. Ikaw na muna mauna. Hindi, joke lang. So, okay, shoutout po natin yung ating mga first-time visitors. Ngayon pong gabi, meron po tayong 7 first-time visitors. Yan, 7 first-time visitors. Galing po sa Pasig at isa po sa Palar at isa po sa Pinagbuklod. Yan, si Daryl, si Janelle, si JM, si Ahmad, si John, si Steven, si Joshua, si Gabriel, at si Justin. Yan, shoutout sa inyo mga first-time visitors namin. Sana ay na-enjoy nyo ang ating program at sana meron rin po kayo natutunan at sana hindi po ito ang una at huli nyong pagdalo sa aming programa. Amen. At shoutout ko na rin po yung ibang mga station dyan, yung sa Villamore at sa Southside Station. At yung mga nag-send po ng pictures, ang Anes Hana at sila Ma'am Ray Ann Marcelo. Yan. Shoutout yun lang. Yun yung ating nag-send ng pictures. Amen. Welcome muli sa mga bisita natin na kasama ngayong gabi. At sa programa natin mga young people. And syempre, syempre di natin makakalimutan, nasa screen na sila yung mga kasamahan natin, nasa Google Meet. Yun. Shoutout natin sila. Ito, meron tayong listahan dito. Si Alan, si Ariel, si Arlene. Yung mga pangalan nila to sa mga GMT, pangalan na sa Google Meet yan. Sige. Oo. Ayan, nandito rin yung si Clear Arguelles, si Teka lang, wait lang. And ganun din sa area ng Makati West. Kay Sir Makati kay Sir Rudy? Central. Makati Sir Central. Rudy, hindi niya kilala ang area mo, sir. Ayan. Makati West daw. Hindi, kay Sir Rapi yun. Ayan, dyan sa kanila, Sister Daz, Sister Chanel. Baliktad kasi dito. Kaila Steven, dyan sa Pasig. Yes. Kaila Angela, Pasig din. Ayan, ganun din sa station dyan sa kaila Brother J. Diba? Yan, Brother J, kay Brother J. Yan, kaway kayo. Yes. Amen. And ganun din sa kanina nabanggit ni Brother J sa Villamore. Yun. Kila Brother Larry, kina Brother Barbs. Kila Brother Barbs. Brother Larry. Yan, nasan sila? Brother Larry, sa bottom ayun, bottom nakatago right. kasi si Larry. Ayan. Shoutout sa inyo. Kaway kayo dyan. Kaway. Si Kaway. Larry, di ba? Oh, si Larry yan. Ay, nga. Kaway daw, Larry. Yun. Ayan. Di iba pala tinitignan ko. Ayan, ganun din sa kay Larry yan. Na-shoutout Shoutout na rin yan. Sister Sharon. Saan yung... Anong station ngayon, sir? Montihar Station. Yan. Ayan, shoutout din sa inyo. Hello po. kumakaway no. Iba yun. Ayan, sila Steven sa Pasig.
And ganun din kay Sister, yung kasama nating Def, tama po ba? Apo, yan. Sister Nina. Yan. Yung. Welcome po, welcome nandiyan sa mga Google Meet, nasa area stations. Magandang gabi sa inyo. And wala ka na ba nalimutan, Brother Wala na, JJ? sir. Wala na po. Ako, Yan. meron. Meron ka. Siyempre, shoutout sa grupo ko, Prayerful Daniel. Yes. Nandiyan sila sa stations and ganun din sa magulang ko. Yung kay mama nanonood dyan sa bahay, kay ate. and Of kay course, Ma'am. of course. Shoutout sa inyo. Shout mo yung buong angkan mo. Tulog din. Shoutout din mo po, of course, yan sa ating mga live audience. Yan, mamaya po makikita po natin. At yun po yung ating shoutout. Back to you, sir. Amen. Man, back to you then. Thank you, sir. Amen, thank you Sir Steven and Sir JJ. Amen, At nais ko rin palang i-shoutout, na-shoutout na nila kasi dapat pupunta ako dito sa Pinagbuklod Station. Shoutout sa inyong lahat dyan. At pagpasensya nyo, hindi ako natuloy dyan. At alam nyo na kung bakit. At ganoon din sa Sitio Emelda Station sa Upper Bikutan. At nandyan po si Brother J. Yan po yung bagong station po dyan. Yan, nandyan sila. Bago. Nandyan sila, Amen. Lance. Welcome po, welcome. Nandyan sila July, sila Jane. At may bago pa silang kasama. Okay, thank you. Sir Dominic. Anyway, okay, Team Focus, I hope kayo ay may natutunan sa ating topic. Okay, maganda yung dito, but I hope pagpatuloy niyan, tandaan nyo yan, bago kayo kumain or bago kayo tumanggap ng influence, stop and think. Pray, Team Focus. Amen. Kasi pag, mahalaga yun hindi nyo, wag natin mamaliitin yung sinasabi na influence, Team Focus. Kasi malaki ang impact niyan sa ating buhay. And kahit tanungin nyo yung mga parents yung Team Focus, di ba, ano yung influence na malaking impact sa'yo sa buhay mo. Again, at least, by doing that, Team Focus, by asking them that, parang gusto mo na rin na influence na galing sa magulang mo. Amen. Di ba? Kaya Team Focus, isipin nyo na maigi yan. Huwag kayong basta-basta tatanggap na influence kasi influence, it can kill you and it can build or it can build you. And of course, nga pala, shoutout sa mga ating live studio audience. Wala, di sila masaya. Shoutout sa mga live studio audience. Parang di natutuwa si Rika May. Ma'am Rika May, pasensya na ma'am. Pasensya na ma'am. And of course, shoutout din pala dyan sa mga nasa ating Def. Okay, magandang gabi ulit. Shoutout, thank you po sa inyong sa atin, pag-i-interpret po para sa atin. And nagpapasalamat din tayo, of course, sa ating mga media men. Yan, kay Sir Romir, kay Sir Ponching, maraming salamat, sir. And of course, sa pinakamakumbabang tao sa buong mundo, mapagkumbaba na tao sa buong mundo, Sir Vince. Shoutout sa iyo, Sir Vince. And of course, sa ating executive... wait, ganong sound, Okay. And of course, sa ating host, Sir Maki. Shoutout sa iyo, Sir Maki. Shoutout sa iyo. And of course, thank you sa ating shoutout and malaking thank you sa ating executive producer, Pastor Hill Laurena. Amen. And dyan lang muna tayo, Team Focus. And remember, next week, may bago tayong topic siguro, what's at the kitchen na. Okay? Anyway, What's at the rooftop? What's at the rooftop? Pero hindi. Maganda daw, excited. Ako, pag nakikita ko, naririnig ko na excited si Sir Maki, ibig sabihin magandang topic na naman to. So, I hope, Team Focus, you are looking forward to that new topic. Next week, mapapanood natin yan. So, again, we always say, to God be the glory, Team Focus, and magkita-kita tayo ulit sa susunod na episode ng Staying Alive! Ingat po, ingat! Ingat, Team Focus, ingat! Thank you po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you. Office number 1. Thank you po. sir. Thank you, Doc. Bye. Thank you, Doc. Bye-bye. Ganti, I love you, Steph. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. I'm so tired of living in a world of my own, getting kind of homesick to go home. Heaven's just the kind of place I like to call home. It's the place where I'd be welcome, I know. There are
prizes in this world I like to attain, things I like to do when I can. But anything that I achieve could not be the same as the ticket that I hold in my hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. Folks are trying every way to get in the gate, looking for an easier way. Some will shop around to find a cheaper rate, even though the price is already paid. So if you're wondering why you haven't bought your way in, well, it's just because of one man. He's been here once and he is coming back again, and he can put a ticket in your hand. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket to paradise. I've got a ticket to paradise. I've got a feeling I'll be leaving soon. Oh, won't that be nice? I've got my bags all packed and I'm ready to go. Can hardly wait to leave this land of sorrow and woe. Everything's gonna be alright. I've got a ticket